Again, hindi po yung grasya ng Diyos, ito po yung ating lisensya para paulit-ulit na magkasala. Posible po na hindi po tayo magkasala. Kasi ang iba, tao lang ako. But God's grace gives us hope. Kung ang Diyos, ito yung pinapagawa niya sa atin, sa akin din go, patay man or buhay. Sana ganyan po yung perspective natin because we have eternal life already. You see, yung hope natin, it changes our perspective. So, nag-ready ako, hindi siya about rapture. About the blessing, ganyan. So, surprisingly, nawala po yung file. Wednesday, sabi ko, ipapolish ko na. Nawala yung file. Sabi ko, ito talaga yung gustong i-ano ng Lord. So, today, na-ano din naman siya ngayon na in time, timely. Timely naman siya na opportunity for us na pag-usapan itong mga bagay na to. So, ngayon po, sino po dito yung may dumaan sa timeline niya na about rapture na mangyayari daw sa September 23? Meron po ba? Diba? Medyo maingay ito ngayon sa social media na kinoconclude nila na ang rapture daw ay mangyayari sa September 23. Anong date ngayon? Oh, ilang araw na lang. No? So, yung mga ganong balita, ano po yung sumasagi sa inyong isipan? Rapture na daw sa 23. No? Siguro marahil yung iba sa atin nakakaramdam ng takot, nangangamba, no? Nag-aalala. Ano ba yung inaalala natin, yung mga arian ba natin? Yung bahay ko. Di ba? Anong mangyayari sa bahay ko? Di ba? Still, yung mind natin di pa rin nare-renew na dapat we are getting ready and prepared for this event. So, event po ito. No? Sana po yung pag-aalala mo ay yung mga relatives mo, yung mga friends mo na hindi pa nakakilala kay Jesus. Amen? Hindi yung mga material na bagay. Dahil, the truth is, kahit po mamatay tayo, wala po tayong madadala. Amen? So, normal po sa mga tao na hindi naiintindihan yung mga prophecy na ganito, ganun po yung sumasagi sa kanyang kaisipan. Natatakot sila, nangangamba. Yung iba hindi naniniwala at all. No? So, madaming tao ang pinag-usapan nito ngayon. And, sabi nga ni Jesus, ano po, hindi po niya tayo kinuman to focus on dates. But He told us to focus on our daily living in holiness and readiness. Amen? So, the rapture is not about the day, but about the way we live. So, kamusta ka kapatid? Rapture ready na ba? Ready ka na bang mag-flight? Di ba pa pag tayo po ay merong pupunta po tayo sa vacation, ganyan, 3 days vacation, talagang naghahanda po tayo ng mga gamit natin. Sana mas ganun po tayong maghanda, maging excited. Amen? So sa school, mga young people, hindi naman sasabi ang teacher kung kailan ang surprise quiz. Surprise nga eh. Diba? So ganun siya. Yung purpose nito, yung surprise quiz is para mag-aral kayo. Diba? Hindi yung parang kasi pag alam mo yung date, pinaghahandaan mo eh. Amen. Pinaghahandaan mo siya. Pero this morning, nais ko po kayong ma-encourage na huwag matakot. And hindi naman po ito yung pure topic natin na rapture. Amen. So, pero ang topic natin for today is naka-align pa rin siya dito. And mamaya po, pag-usapan po natin yung mga practical ways para po tayo ay maging ready. Amen po ba? Amen. Gusto niyo po ba yun? Amen. Amen.
So, bagong lahat, no, para po ito sa mga kapatid natin na hindi pa alam ang tungkol dito. Yung iba, marahil po ay alam na and review po natin ito. Amen. So, what is rapture? Sabi dito, the rapture is when Jesus comes back, hindi pa po all the way sa earth, to take His followers and those who believe in Him suddenly up into the air to be with Him forever. So, ang rapture, babalik si Jesus to take His followers, yung mga naniniwala at sumusunod sa Kanya. Saan? Up in the air. Sa alabahag. Tama po. So, ito pong event na to, it will be quick, unexpected, and good news, worldwide. Kasama po tayong Pilipino doon. Amen? So, some people will be taken, others will be left. So, ito po, sa ating mga believers, this is our hope and our comfort. Na ito yung pananampalataya natin, na hinuhold natin. We are fully obeying Jesus. We are being witness of Jesus. Ito yung hope natin. Comfort po ito sa ating mga believers. This is not a, parang tinatakot kayo. But it is a comfort for us. Kasi, this event shows that Jesus will come back for us. Jesus will come back for you, sabi mo sa katabi mo. Ngayon, medyo na-excite na ba kayo? Amen. So, ito po yung mga nilista ko mga main points. So, Jesus promised He will come back for His people. Sabi sa John 14 verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again. I will take you to myself, that where I am, you may be also. Wow. Susundin po tayo ni Jesus at dadalhin niya po tayo kung nasaan siya naroon. Amen? Kung nasaan, hindi ka na magugutom. Hindi ka na magkakasakit. Hindi ka na iiyak. Amen? There's no sickness. So next slide po tayo. So ito po yung sa ating mga kapatid. Dito po natin siya makikita yung about sa rapture. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 to 17. For the Lord Himself will come down from heaven and with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So we will be with the Lord forever. So ito po yung rapture. So sabi niyo po siguro, wala naman yung word na rapture dyan. So the word caught up, since ang Bible po is, na-translate na po siya, mabuti ang Lord. Kasi kung hindi po siya na-translate, hindi po natin siya makikilala. Amen? Sino bang gusto dito magbasa ng Greek, ng Hebrew? It takes time, it takes years para matutunan mo paano magbasa. Kaya thank you Lord kasi meron tayong mga Bibles ngayon na talagang reaching out those people as para maintindihan natin ang salita ng Diyos. Amen. So the Lord Himself, sino yung Lord? Si Jesus. Siya mismo. He will come down from heaven, take note, with a loud command, with the voice of archangel and the trumpet call of God. So meron pong trumpeta. Kaya maglinis po kayo ng tenga, baka di joke lang. No? So meron pong call of God. At ang mauuna daw po ay ang mga namatay. They will rise first. And tayo, magkakaroon po tayo ng glorious body. Yung lahat ng kapintasan sa katawan mo na iniisip mo ngayon, magiging perfect po yan. Dahil ang ating Diyos ay perfect. So, naiintindihan niyo po? And yung caught up,
Ang original na word sa Greek ay harpazo. So pag tinranslate po siya, caught up, yun po yung rapture. Rapturo sa Latin. Kaya, nakuha yung word na rapture. But many people don't believe. So, malinaw po ba kung saan po nanggaling yung word na rapture? So, ang ginamit na po na English term ay caught up. We will be caught up together. Amen. Saan po tayo maka-caught up? Sa clouds. In the air. So, next slide po. It will happen in an instant. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 52, it will happen in a moment. In the blink of an eye. Nabibilang nyo ba kung ilang beses kayo nabiblink sa buong araw? Try nyo po. It will happen in a moment, in the blink of an eye. When the last trumpet is blown. Ang last trumpet na pala to. For when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever. And we who are living will also be transformed. So instant po pala dito. In the blink of an eye. Parang gumanong ka lang, nawala na yung kasama mo. Kabahan ka na. Amen. So napakaganda po. I encourage everyone na maaga po tayo dito para sa Bible study. Kasi nasa Book of Revelation po kami, chapter 11 na. So napakaganda ng mga discussions. Ano po. So I encourage po, no, ito po ay every Sunday 9 a.m. Saktong 9 a.m. po kami nag-start. So kung kaya naman natin gumising para sa mga ibang priority natin sa buhay, top priority po natin ito. Amen po. Para tayo po ay mas lalong lumalim at maintindihan po natin ang salita ng Diyos. Dahil sa Bible study po, open po kayong magtanong. Kasi pag ganito po, congregation, hindi po pwede. Amen. Hindi po pinapahintulutan ng ating oras. Amen po. So number 4. No? Sabi sa Matthew 24, verse 42, therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. So it's about being ready. Amen. So, keep watch. Huwag mo nang i-watch yung katabi mo. Amen. Or yung mga issue ng mundo. Kundi ang abangan mo, yung sarili mo. Keep watch to yourself. Kung ako ba ay talagang tagasunod na ni Jesus? Sigurado ka na ba na ikaw ay para kay Jesus? Amen. So it's not about the date, but it is about you being ready. So ito po, summarize po natin. Yung rapture, si Jesus, He will take the believers. So, both, yung mga namatay na at tayo na buhay pa. Kung buhay ka pa bukas. And that's true. Realidad po ng buhay yan. Kasi, may mga tao po na natulog, hindi na po siya nagising. So, watch out. Ano po? Yung pagtulog po, decision nyo yun. Pero yung paggising nyo, decision ni Lord. Kaya every time na tayo gigising, thank you, Lord. Diba? That is a big blessing. Diba? Minsan, iniisip natin ang blessing ay about material things. Pero yung paggising mo, ngayon, diba? Nagising tayo, it's a privilege at talagang blessing po siya. Amen. So ito po yung pinag-usapan ngayon sa online community na rapture daw, ganyan. May mga nakakita ng visions, gano'n. So, ngayon, tignan naman natin yung saan ba nila to kinuha. Ano ba yung basis nila? So ito po ay kinonekta po nila sa, next slide na ba yun? Sige nga, kuya. Yan, Jewish feast. So, meron pong 7 feasts ang Jewish.
Okay? So dito po nila konekta. And dahil nga bago mag-rapture, meron daw tunog ng trumpeta. So, makikita po natin sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, "For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first." Sa Tagalog, kasabay ng malakas na utos at ang tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, babalik ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. So, ang kinonect po nila ito sa Jewish Feast of Trumpets, which will gonna happen, I think, September 23. Yun yung feast nila. So, many people, they came up sa idea na to, na yun, kasi nga, ano bang sabi naman sa 1 Thessalonians? Di ba? With the sound of the trumpet of God. Pwede. Amen? So, marami po ang mga prophecy na nangyari sa New Testament na nangyari po sa Jewish holidays. So, like, crucifixion po ni Jesus. No? Nangyari po ito during the Passover. So, yung outpouring the Holy Spirit is the same thing. Na-connect din po siya sa Jewish feast. Fish tuloy, gutom na si Pastora. So, nawa, hindi po natin i-ignore ang mga warning signs na nangyayari ngayon sa mundo. Diba? Ang pagbabalik po ni Jesus, ang sabi, marami po ang paggutom, maraming lindol, maraming mga natural calamities, and ngayon po hindi na po siya normal. Kahapon ang lakas ng ulan. Expected namin malakas pa rin ngayon pero mainit. Diba? Abnormal na. Pati mga tao abnormal mag-isip. Ano mo? Lalo na pa sa US, grabe ang mga tao doon. Pag sinabi niya na, I am a dog. So malaya po silang gawin yun. Alam mo yun, gaano ka-twisted yung utak ng mga tao. No? And marami rin po ang paulit-ulit na nagpipredict nito. Meron po noong 2017, noong 2020, napanood niyo yung 2020 na movie? Kailan ka pinanganak, guys? Sige, hanapin niyo yun. Magandang movie din yun kasi talagang pinakita doon kung paano nawasak yung mundo. So may mga movie, nag-create ng mga movie nito. Meron din po 2023 and ngayon po 2025. Sinasabi na naman na ito na yung rapture. Pero bago po tayo mag-overthink, tingnan po natin yung biblical foundations ng mga feast na ito. And bakit po siya relevant and significant ang Jewish feast ng Israel. So, tandaan po natin na lahat po mula creation ay plano po ng Lord. Amen. And yung Jewish feast po, hindi po siya random na parang pinipili lang ng Diyos na, ito. But it was His plan. 100% God outlined His redemptive plan for the humanity. Yung kaligtasan ng bawat isa sa atin. So, meron bang sikreto na hindi binunyag ang Biblia? Wala po. Lahat po nasulat na sa Biblia. So, don't expect na, hindi ko alam yan. Hindi ko pinapaniwalaan yan kasi thousands of prophecies has been fulfilled na nakalagay sa Biblia. And many mga archaeologists, unti-unti na po nilang nakikita yung mga nangyari sa time ni Moses. Yung nahati yung buhok, dagat. Tama po kayo. Nahati yung dagat. And meron po silang mga evidence na talagang merong mga footprints sa pinakailalim ng dagat. So, ang amazing naman nun. So, yung nakasulat sa Bible is very true.
And meron din po yung nakita kong share ni Charlie Kirk. Ano po, sabi niya, nung siya po ay namasyal sa Israel, talagang nabuhay yung Biblia sa kanya. It is true, sabi niya. Diba? Ang salita niya doon, nakita ko si Mary, nakita ko si Joseph. So yung spirit na yun, mararamdaman mo siya sa Israel. Dahil ang Israel po ay bansa ng Diyos. And lahat po ng prophecy, it was foretold by His prophets. Kaya wala pong itinago ang Diyos sa kanyang creation. Ganyan niya po tayo kamahal. Amen? And today, it was foretold on His Word, yung Bible natin. Sino po yung may Bible dito sa bahay? And kaya, yung mga wala po, I encourage po na tayo po ay bumili. Kasi napakasarap niyang basahin. Maboboard ka kung talagang iisipin mo na boring. Pero para hindi ka maboard, ayain mo si friend. Amen? No? Magbasa kayong dalawa. So wala pong secrets. Kapag gusto mo pong ma-bless, you read your Bible. And you will see gems, diamonds. Diba? Ako po, wala po akong mga mamahaling alahas. Like gold, silver, hindi po ako mahilig dyan. Pero pag ating babasahin ang ating Biblia, parang ito na yung treasure ko. This is my greatest treasure. Amen. Na hindi po mahanap sa mundong ito. So, I encourage everyone po na we should read our Bible daily, day and night. So, let's go po sa mga feast. Yung una po is Passover. Ang Passover commemorates the liberation of the Israelites from slavery in Egypt. So, sino po yung nakakaalam ng kwento ito? Yung kay Moses. Yung inilabas ang mga Israelite mula sa captivity nila sa Egypt. Sa Egypto. So, it involves the sacrifice and consumption of a lamb. No? So ito pong Passover, inaalala po nila yung araw na to na ginawa ng Diyos sa kanila for the freedom. Amen. And ngayon po, in the New Testament, ang Passover po na ngayon na sineselebrate po natin ay yung communion, which we remember yung sakripisyo ni Jesus. Kaya po meron tayong communion. Communion, no? So, yun po, inaalala po natin yung kanyang katawan sa pamamagitan ng tinapay at ang kanyang dugo sa pamamagitan ng wine. So, ito pong Passover, it is retelling of the Exodus story. And today, it actually points to Jesus' sacrifice on the cross. Amen. So, ito po yung Passover. So, meron din po tayong Passover. No, alalahanin mo yung sacrifice na ginawa ng Diyos sa'yo para ikaw ay matubos sa iyong mga kasalanan. At para makasama ka niya sa kanyang kingdom. Ayaw niyo yun? Isang king, makapangyarihan, isang Diyos, pinili niya tayo. Sino ba naman tayo? We are not worthy. Amen. Paulit-ulit nga tayo nagkakasala, pero still pursuing us. Amen po. So, second feast ay yung Feast of Unleavened Bread. Yan. So, symbolically, yung removal of leaven represents of removal of sin, saka yung mga impurity from the lives. Ito po yung sinaselebrate ng mga Israelites. So, yun po yung symbol niya is inaalis daw yung kanilang impurity at yung kanilang kasalanan. So, yung tinapay, wala po siyang pampaalsa. Hindi ko alam kung anong lasa nun. Amen. So, it serves as a reminder to live in righteous and to rely on God's provision. And again, this points to Jesus being buried sinless in His body in the grave. You see, it is still connected to Jesus. Jesus took all of our sins, amen.
And yung righteousness niya po ay naging righteousness natin. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, He made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in Him. So He took our sin, kinuha po ni Jesus yung ating kasalanan, para siya po yung maging righteousness natin. Parang ganito, tayo ay haharap kay Father God, makasalanan. Di ba? Kahit siguro kung gaano kakayaman today, hindi mo po yung kayang bayaran. Hindi mo kayang tubusin yung sarili mo. And ito yung sin, nakaharap ka kay Father God. And katabi mo si Jesus. Pero si Father God, ang tinitignan niya ay si Jesus. For you. Dahil doon, makakapasok ka sa langit. Ano yung PCS natin? yung katanungan nila. Kung ikaw ay nasa pintuan ng langit, di ba? Ano yung sasabihin mo? So, yun po, yung sin. Yun yung picture. Kaya salamat kay Jesus kasi we are able to face Father God na parang perfect tayo because of His sacrifices. Amen? So, number 3, Feast of First Fruits. Yom HaBikurim. So, ito po, yung Feast of First Fruit, isa siyang festival and beginning of the harvest season. So, sa harvest naman siya. Ang ibig sabihin ng first fruit, no, parang sa tithes, yung una mong harvest, yun yung iaalay mo kay Lord. Amen? So, ito po ay significantly connected pa rin po kay Jesus. Kasi si Jesus lang po yung una na nabuhay mula sa kamatayan. So, He was the first fruit. See, connected ulit sa Jewish feast. Amen po. So, na-excite po ba tayo? No? So, Jesus is the first offering of God's harvest of salvation. And perfectly, pinulfill po ni Jesus yung mga prophecy and yung sacrificial significance ng Jewish. Kasi si Jesus naman ay Jewish. Amen? So it is connected to the Jewish feast. So number 4, Feast of Weeks. So yung Shabbat, sabi nila. Or sa atin, Pentecost. Ano naalala niyo sa Pentecost? Ito yung, di ba nag-ascend na si Jesus? Tapos nag-promise siya na merong darating na helper, which is the Holy Spirit. So it was happened during the Pentecost na festival nila. So, binigay ang Holy Spirit, yun din po yung first birth ng early Christian church. Yung outpouring of the Holy Spirit happened on the day of Pentecost. So, meron bang Holy Spirit sa inyo? Amen. Amen. Praise God. And ito, naka-apat na feast na tayo. So, significantly, na-connect siya kay Jesus. Kasi kung hindi po dumating si Jesus at hindi po siya bumalik sa kanyang trono, hindi po natin marireceive si Holy Spirit. So, that is Pentecost. The fourth feast. So, meron pa pong tatlo na hindi pa po na-fulfill. Na connected po sa redemptive plan ng Diyos para sa atin. So, ayan po. Number 5, Feast of the Trumpets. Ayan na. Yan yung sinasabi nila na rapture. So, it is characterized by blowing the shofar. Alam niyo po, yung horn na pag ganon. And the reflection on repentance and preparation for the Day of Atonement. It actually foreshadows God's future call, judgment, and coming of Jesus, the rapture of the church. So, ito po yung foreshadow na inaantay ng bawat isa sa atin, our blessed hope, the
coming of Jesus, the rapture of the church. So ito po. And then number 6, Day of Atonement, Yom Kippur. So it is a time of fasting, prayer, and repentance, focusing on seeking forgiveness of sins and reconciliation with God. It is a symbol of Israel repentance and cleansing. So, grabe po yung mga mangyayari pa. And number 7, Feast of Tabernacles. So ito na po yung, many people believe na ito na po yung millennial reign ni Jesus. Grabe yung Day of Atonement, no? Siguro ito yung tribulation. Na talagang, pag naiwan ka, siguro hindi ka talaga makakakain. Diba? It's a time of fasting, sabi niya, prayer and repentance. So sana, every day po is a day of atonement for us. Every day we repent and we focus doon sa forgiveness at pakikipag-ayos ng Diyos sa atin. And yung tabernacle, Feast of Tabernacle, ito yung future naman na kingdom ni Jesus on earth and He will dwell among His people. Amen. So again, itong Jewish feast is not a random, but it indeed done on purpose. Meron pong purpose ang Lord. You see na yung 4 was fulfilled and it was written in the history. And ngayon po, many people testifies and become witnesses of these events. So the Bible is true? Is the Bible true? Amen. And the Bible is very accurate. So lahat ng event na ito or feast points to Jesus. Pero yan ba yung talagang dahilan para predict yung exact date ng rapture? Naniniwala ba kayo na rapture na sa 23? Sana mamaya. So sabi po ni Jesus sa Matthew 24 verse 36. Yan. But concerning the day and hour, no one knows. Not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father only. So wala pong nakakaalam kundi ang Diyos Ama lang. Si Father God lamang. So, instead na ito po yung ating isipin, instead of setting dates, the church should preach about how to be prepared for the rapture. And kung mag-iisip po tayo ng right timing, now is the right timing. Itong oras na to. Hindi bukas, hindi ngayon. Sabi mo sa katabi mo, ngayon. Now is the time. Ito po, may sasabihin po ako sa inyo. People die every day. Lahat po. Kanina, parang last week, pag pupunta po kami dito, may nakakasalubong po kami or nakakasabay na patay. Diyan, medyo traffic. So, last week, 2. Kanina, 2 ulit, nakasalubong namin sa may SI. So, every day, may mga namamatay. So, ito po yun. It's either masama ka sa rapture or mauna yung kamatayan mo. Remember, yung pagdating po ng rapture, uunang yung mga namatay. So, yung realidad po ng buhay natin, it's either masama ka sa rapture or mamatay ka na. Ay, parang naman daw. Or yung kamatayan. Inigising ko lang kayo kasi kakanon na yung iba. So the story of hope in the Bible, hindi po natin siya makukumpara sa hope na iniisip natin ngayon. Dahil sa human hope, ito po yung wishful thinking natin. Yung hope po natin is uncertain.
Pwede siyang mangyari, pwede hindi. Pero ang biblical hope, confident ka, you are unshakable, guaranteed because God cannot lie. Pag sinabi, ang pagpangako ng Diyos, gagawin niya. Amen. So the hope of Christ's return isn't just a maybe, it's a sure promise. That's why we wait, that's why we prepare, that's why we are getting ready for our flight. Amen. So ating pong himayin yung ating verse today na matatagpuan po sa Titus chapter 2 verses 11 to 13. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, today. Imagine nyo na sulat ito 1,000 years ago, pero in the present age, until today, it is applicable today. And verse 13, waiting for our blessed hope. Ano ito? Yung pagsundo ni Jesus. And the appearing of the glory of our great Lord and Savior, Jesus Christ. Basahin ko po sa Tagalog. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makumundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw sa ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na Jesucristo. Kaya accurate yung Bible. Dahil sinabi doon na every knee will bow. Every knee. Kaya kung isipin po natin yung mga ayaw pa rin pong maniwala, darating po yung araw. They will bow. At yun po yung nakakalungkot. Kasi hindi na po nila yung maibabalik. Amen. Kaya ngayon po, ina-encourage ko po ang bawat isa sa atin na manampalataya kay Jesus. Dahil siya lang po ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. So we have three main points today. So una, God's grace prepare us. God's grace prepare us. Hindi po ito reward natin para willingly magkasala. But yung grasya po niya, it is His gift for us para ma-fulfill yung kanyang redemptive plan. So grace reminds us we are saved by Christ's works, not our own. And grace is available to all. Wala pong excluded. Even yung pinakamasamang tao na nabubuhay ngayon, yung grace po na yun ay available po sa kanya. So instead po na tayo po ay matakot dun sa September 23, baka mamaya mag-alarm sa inyo, rapture. I-ano nyo sa reminder nyo sa phone. Ano ba? Yeah. Instead of fearing these dates, remember, you already have salvation through Christ. Kung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, you are saved. Hindi dahil sa ginagawa mong kabutihan, pero dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. Amen. So live every day in gratitude, not in fear. So, marami pa rin pong tao ang hindi makalapit-lapit sa Diyos
Dahil ang tingin po nila sa sarili nila ay marumi sila. Sobra-sobra yung kasalanan nila. Pero ang salvation ay regalo ng Diyos. May regalo ba na tinatanggihan? Pag birthday mo ba na may nagbigay ng gift, tatanggihan mo? Di ba? Ang gift po ay tinatanggap. So pag tinanggap mo yun, gamitin mo naman kapatid. Gawin mo naman yung best mo para maging karapat-dapat ka. So number 3, God's grace gives us hope. Again, hindi po yung grasya ng Diyos, ito po yung ating lisensya para paulit-ulit na magkasala. Posible po na hindi po tayo magkasala. Kasi ang iba, tao lang ako. But God's grace gives us hope. Sa verse 13 po yun. Basahin po natin. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesu Kristo. So, ang rapture po is not a reason for us to panic, but a reason for us to celebrate. Amen? Huwag naman yung sobra-sobrang celebrate. Baka magkasala ka na, kapatid. Rapture is not a reason for panic, but a reason for us to celebrate. Ito po yung blessed hope. Kung ngayon, sa tingin mo parang hindi ka sigurado sa kinabukasan mo, hindi ka sigurado kung may next month may pangbayad ka ng tuition fee, hindi ka sigurado sa trabaho mo, kung yung company ba ay magtutuloy-tuloy. Diba? Ang daming mga company ang nag-close ng pandemic. Kasi ang daming nagtanggalan na sa mga empleyado. No? Kasi wala na rin silang pampasahod eh. Kaya kung iisipin nyo, yung pandemic, it is a awakening sa bawat isa sa atin. Siguro sa mga estudyante, makakapag-aral pa ba ako? Makakapagtapos pa ba ako? But our blessed hope is si Jesus. So, hope changes perspective. Yan. If I die today, or if Christ returns today, I have eternal life. Kahit anong mangyari sa'yo dyan, sigurado ka na. Just like Charlie Kirk. Diba? Di nga alam. Maybe, prinamp na siya ng Holy Spirit na something will happen. And ma-remember ko lang si Paul, same thing na nangyari kay Paul, na ayaw siyang papuntahin na mga kasamahan niya dun sa lugar na yun kasi alam nila na mamamatay si Paul. Kasi yung lugar na yun ay matitindi ang mga tao doon. Pero si Paul nanindigan siya na kung ang Diyos ito yung pinapagawa niya sa akin din go. Patay man or buhay. Sana ganyan po yung perspective natin because we have eternal life already. You see, yung hope natin, it changes our perspective. I remember po nung ako po ay elementary, ayaw po akong payagan na lumabas lalo na birthday. Kasi may mga nangyayaring masama daw pag birthday, di ba? Like sa mga swimming, ayaw akong payagan. Ganyan. Hindi na makakabalik. Di ba? Lalo naman pag graduating ka. Di ba? May mga ganong pangyayari. Pero tayo po, we have this hope na if we die today, or kung si Jesus na ay babalik na siya mamaya, we have eternal life. Amen? So, sino ang pinakamasayang tao sa mundo? Ay, hindi kayo? Ay, hindi pala kayo masaya. Tayo. Diba? Tayo yun. Kasi kahit anong mangyari, sure na tayo. Amen?
for example, I don't need to cling to possessions because heaven is my home. Ano namang silbi ng bahay mo na hanggang 10th floor? Oh, bahay, 10th floor. Pero hagdan na, walang elevator. Diba? Anong silbi ng magandang garden mo? Magarang sasakyan. Darating yung araw na darating talaga si Jesus kasi sinabi niya yan. Amen. See, ngayon yung hope natin, dahil meron na si Jesus sa atin, we know na totoo yung sinusundan nating Diyos, yung pinapalo nating Diyos. Diba? We don't cling to anything na. Because heaven is our home. I'm homesick. Magkakanta na si Brother Bingo mamaya. So ito, another illustration po. Sino po yung mga nag-OFW dito? Taas ang kamay. Yun. So, think of this. Yung OFW, nag-aantay na umuwi sa kanyang pamilya. So, every day, yung buhay nila dun sa ibang bansa, dahil hindi po din po nila alam yung eksaktong date ng kung kailan po sila uuwi. They have this hope. And dahil they are looking forward doon sa makikita ulit nila yung family nila. So parang ganon din po tayo. Kailangan masayahin tayo kasi we have this hope na makikita natin si Jesus. Amen? Excited ka ba? O kinakabahan ka pa rin? Excited. So in the same way, we live in hope of Christ's returns. Kasi kung ang perspective mo ngayon, kapatid, di pa naman darating si Jesus, matagal ba yan? Mamumuhay muna ako sa kasalanan. Diba? Hindi po ganon. We live in hope of Christ's returns. Ang sabi diyan, siya ay babalik para sa kanyang anak. So, live in expectation, not in fear. Amen. Ito po, meron po akong tanong. If Jesus comes today, will He find you faithful? Will He find you forgiving? Will He find you serving and ready? Parang ang hirap mag-amen. Pero kapatid, tandaan mo to. Habang nabubuhay ka, bukas, magigising ka pa, you still have the chance para mabuhay. Amen. So ngayon, paano naman tayo mabubuhay dito sa blessed hope na to? Instead of isipin natin na mag-rapture na, which is, mangyayari talaga siya. So number 1, how should we live? Number 1, win souls. Sabi dyan, Matthew 28:19, go therefore and make disciples of all nations. Our job is to win souls, not to set dates. Kasi sinabi nga ni Jesus, no one knows. So sino ba naman tayo para mag-set ng date? Pero kung gusto mo, di ba, isipin mo na sa, bukas mag-rapture na. Diba? Dapat ganun yung mindset mo eh. Takutin mo yung sarili mo, ganun ba? Hindi. Pero, ayun nga, God's grace teaching us and tinitrain tayo nito. Our job is to win souls. Amen? So, many people arguing about this date, yung September 23, pero ito po yung urgent thing today. How we live, before Jesus comes. And since our job is to win souls, how many are we leading to Jesus before He comes? Kaya malaking tulong po yung PCS sa atin. Amen.
So ito, naalala niyo po si Noah? Ang dami, nung inutusan po siya ng Diyos na gumawa ng arko, many people mock him. Habang pinipare niya yung ark, diba? Tinatawag siya, baliw ka na. Pero ang job po niya ay, yes, but his job wasn't to set the day of the flood, but to prepare and warn. Yan po ang ating trabaho. To prepare and warn. I believe ang dami po nating mga mahal sa buhay. No? We need to prepare them and warn. Pag yun ang isipin, kung ano man yung isipin nila sa inyo. Si Noah nga, di ba? Ang laki-laki ng arko na yun. Type nyo, ganun na lang paggawa ni Lord sa atin. See? This is our job, to win souls. So number 2, obey Jesus and be His witness. Sabi sa Acts, chapter 1, verses 7 to 8, it is not for you to know the times or dates, but you will receive power, and you will be my witness. So Jesus was clear, it is not our business to know dates, but to be His witness. Ano ang business natin? To be His witness. Ang job description po natin ay hindi po date setters, kundi disciple makers. Amen. Amen? Tayo po ay tinawag to make disciples. So number 3, be ready. Sabi mo sa katabi mo. Sabi po sa Matthew 24 verse 44, so you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Life is uncertain. Pinag-usapan natin yan kanina. Every day may namamatay. At hindi po natin yun kayang pigilan or iwasan. So, pag-usapan din natin kanina, it's either we will meet Him in death, mamatay ka, kamatayan ngayon, or you will meet Him in the rapture. Pero either way, kamatayan man ngayon, or ma-rapture tayo, the call is the same, be ready. Ang kamatayan, hindi mo yan mapaghahandaan. No one knows. Kaya be ready. Number 4, be watchful and expectant. Waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. So we don't fear Christ coming. We look forward to it with joy. Kaya kanina tinatanong ko po kayo, sino ang excited? Tahimik. We don't fear Christ coming, but we look forward to it with joy. Kaya naman joyful tayo. Andiyan na si Jesus. Amen? Kaya nga minsan kapag nahihirapan na kami. Nahihirapan kami sa buhay. Sa mga dumarating na pagsubok. Maranatha! Yung sigaw na namin. No? Jesus, come! Jesus, come! This is our joy. Hindi po siya dapat maging fear ng bawat isa sa atin. Number 5, live holy. 1 John chapter 3 verse 3. Everyone who has this hope in Him, what? Purifies himself, just as he is pure. So instead, na we continue to live in sin, we practice purity and holiness. Amen? Kaya po yan. Meron pa akong nabasa na book. Sabi doon, parang it's either kung paano mo tinitignan ng isang bagay, kung maganda or pangit. Hindi yung katabi mo kung titignan mo yung bagay, kung maganda or pangit. Ano ba?
yung perspective mo, lahat magaganda yung tinitignan mo, yung pinupunan mo. Maganda rin sa sa kaisipan mo yun eh. Pero kung puro pangit, puro ka din naman reklamo. Diba? So we practice. So ngayon, kung gusto mo ng purity, you train yourself na huwag tumingin doon sa mga bagay na alam mo na mag-compromise ka. Amen. Gaya na lang sa Facebook, hindi talaga may iwasan na pag nag-scroll ka, may mga biglang sumusulpot. Diba? So pag ganun, close mo na agad, huwag yung binalikan mo pa. Diba? So if we want purity, we practice it. Amen? So number 6, encourage one another. Sabi sa 1 Thessalonians 4:18, therefore encourage one another with these words. Ano tong words na to? It is our blessed hope. Pag kami po ay nag-uusap-usap nila pastor, no, talagang matitinding mga bagay, ito na lang yun, blessed hope, darating na si Jesus. Tapos ang usapan. Ano po? So, we remind each other, Jesus is coming soon. It's either encouragement ito sa kaibigan mo or warning. Amen? So, talking about the rapture is not meant to cause fear, but to build hope and courage. Amen? And number 7, stay steadfast. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. So don't give up. Stay faithful in service. Stay faithful in ministry. Stay faithful in being a witness. Huwag kang mapagod, kapatid, na i-share yung story mo, yung love story mo ni Jesus. And even, no, yung mga predictions, come and go lang yan. But we pressing on in obedience. Keep pressing on in obedience. And let's wrap up, no? Mangyayari ba talaga yung rapture sa 23? Maybe. Hindi ka sure. The answer is, according to the Bible, no one knows the day or hour. Pero isa lang po yung tatandaan natin, Jesus is coming soon. And when He comes, hindi na po importante yung date. Ang importante po ay, tayo po ay namumuhay, naglilingkod. What matters is whether we're living ready. Yun po yung importante. Are we living our life ready? Amen. Para ma-encourage po ang bawat isa sa atin, nakita po natin na ang grasya ng Lord sa atin, di ba, kung titignan mo yung buhay mo, na hindi ka naman talaga karapat-dapat, pero yung salvation ibinigay niya bilang regalo sa atin. At itong salvation na to, nawa kapatid, ay hindi mo itong sayangin. Because this salvation also teach us how to live. Amen. So yung question is not about the exact date Jesus will come, but about the way we live until He does. Jesus came, died on the cross, and rose again to give you forgiveness, to give you eternal life, to give you hope. And He offers salvation as a gift. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Kaya nang sinabi ko sa inyo kanina, you must receive it. Amen.